Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo. Matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Tama, di ba? Filipino nga. Support the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Sabihin mo, energy! Lindsay! Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! I'm one of your fans and silently nakikinig po ako palagi sa Lihim ng Liham. Nakakatuwa po kasing makinig sa mga stories ninyo at may mga aral din talagang makukuha, mga advice at mga comments ng ibang tao. By the way, DJ Lindsay, my name is Alpha. DJ, gusto ko pong ma-experience na ako naman ng bibigyan ng advice. Kaya ito na rin yung dahilan kung bakit ako nag-message sa inyo. I want to share my story. And please, itago niyo na lang ako sa pangalang Alpha. I am 37 years old. And I'm having an affair with a man that is 34 years old. Pareho na po kaming may pamilya, pero hindi na kami masaya sa mga asawa namin. Hanggang napunta na sa point na nagtanong ako sa kanya kung ano na bang plano niya sa future naming dalawa. O di kaya naman, ano na bang plano niya sa akin? 5 years na rin kasi kami, DJ Lindsay, this coming month. Tapos, wala naman kaming problema. Di kami nag-aaway. At madalas kaming magsabi ng I love you to each other. Bagay na ramdam ko naman. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko nang mag-live-in na kaming dalawa. Pero sa ngayon, imposible pa ito. DJ Linz, napupuno na kasi ako ng pag-overthink sa tuwing magkikita kaming dalawa at alam kong uuwi siya sa asawa niya. Kung ano-anong pumapasok sa isip ko, kahit araw-araw naman kaming magkasama, nagkikita rin kami, at active din naman yung Chorva life namin, araw-araw pa rin ako nag-overthink. Ano kayang ginagawa nila ng misis niya? Pinapasaya ba siya?
Mas magaling ba siya kaysa sa akin? Hindi ko po maiwasang mag-isip na baka kapag nasa bahay siya, merong pa ring nangyayari sa kanila. Pero DJ Lindsay, palagi niyang sinasabi sa akin na wala. At matagal na rin silang hindi nagtatabi sa pagtulog. Sabi niya sa akin, DJ Lindsay, hindi na raw siya masaya sa misis niya. Hindi raw niya mahal ang partner niya. Ang sabi niya, nagsasama na lang sila para sa bata. Kaya nito lang, nagplano siya na mangupahan kami para kahit papaano, mabawasan yung pag-overthink ko. Kasi many times, sinasabi ko sa kanya kung ano ngang plano niya sa buhay. Ulit-ulit ko rin sinasabi sa kanya na makipaghiwalay na siya sa asawa niya. Kasi ako anytime, kaya kong gawin yun. Kaya kong iwan ang pamilya ko, lalong-lalo na ang mister ko, para sa kanya. Ganun po ako kasigurado. Kaso, palagi niyang sagot sa akin, maliliit pa raw yung mga anak niya. Bigyan ko lamang daw siya ng panahon, DJ Lindsay. Ngayon ang tanong ko sa isip ko, meron ba talaga siyang plano para sa relasyon namin? O baka naman hanggang salita lang talaga tong lalaki na to? Nagloko ako kasi niloloko ako. At nagloko siya sa asawa niya kasi nahuli niya rin yung asawa niya na merong iba. Please don't judge us, DJ Lindsay. Makikinig po ako sa mga masasabi po ng mga pangga natin. Muli, ako si Alpha. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. On the clock. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa estasyon na same, pero iba. Hanggang we are number 1, 6.7 Energy FM. Hanggang wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Parang baka lang mo. Sorry na hanggang ngayon kasi, di ba, may something pa rin tayo sa Ilonggues. Hindi pa rin nawawala ang sumpa. But anyways, mahal ko syempre, hindi mawawala pa rin ang lihim ng liham. Good morning! This is Lihim ng Liham at ako po ang inyong DJ for today. My name is Lindsay. I'm gonna keep you company all the way till 11 in the morning. And by the way, later on, we are going to have some guests. At meron po tayong mga makakakwentuhan. Mahal ko pangga ka, baby ko. Sa mga mahilig dyan sa mga festivals, alam mo na yan. Oo, yung mga mahilig pong pumunta sa mga occasions, mga festivals, mga events out of Manila. Ay, naku. May good news tayo para sa lahat. Maya-maya lang ng contest. Sabi nga ni RJ Kim, we listen and we don't judge. We listen, but we don't judge verbally. We don't judge aloud. Diba? Ano ang gagawin mo kapag ikaw yung nasa ganitong sitwasyon as Alpha? Si Alpha po ay may pamilya, pero meron din siyang kalaguyo. Kalaguyo! Very 1990s. Oo. Pero yun nga, meron siyang ibang partner, meron siyang ka-affair, and pareho silang may pamilya.
May napapatanong siya kasi sobrang mahal niya tong yung partner niya yung kanyang ka-affair. At sigurado daw siya doon sa lalaki. Ngayon tinatanong niya, ano bang plano mo sa ating dalawa? Ano ba, hindi mo ba hihiwalayan yung asawa mo? Kasi ako anytime pwede kong iwan yung asawa ko para sa'yo. Pero ikaw, anong plano mo para sa ating dalawa? Wow! Hindi daw makasagot yung lalaki. Ang sinasabi daw palagi, maliliit pa kasi yung mga anak ko. Ayan, tayo. Diba? So ngayon napapaisip siya, meron ba talaga siyang plano? O talaga namang hanggang salita lang ang lalaki na ito? So ano ba dapat niyang gawin? Makikinig daw siya sa mga advice natin ngayong umaga na ito, mga pangga. So let us know what you feel and what you think about this. Halika natin, message mo ako. We are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Puntahan mo na kami katulad ni Eliza, ni Arch, ni RJ. Yan, nandyan na silang lahat dyan at maya-maya ibabasahin po natin yung kanilang mga masasabi, mga advice nila para dito kay Alpha. Okay, so ito, basa muna tayo ng comments dito. Mahal ka pangga ko, baby ko. Good morning, sabi na Maria Josette, piliin mo ang asawa mo palagi. Alpha, ayusin mo ang buhay mo, hindi yung makikigulo ka pa sa buhay ng ibang tao. Kung talagang ayaw mo na sa asawa mo, iwan mo na. Pero wag ka sumama sa may asawa pa, lalo may maapektuhang mga bata. Maawa ka kahit sa mga bata na lang po. Wow! Sabi naman ni Marcel, to all the women or the women out there, don't be a reason why someone kneels down and cry to God because some tears are dangerous. So ito yan. If a man is already in a relationship or, dadagdagan ko to or committed, don't pursue him. Step back and respect the place he has in his partner's life. Happiness built on someone else's heartbreak will never last. That is so true. Totoo naman. Kapag nagiging masaya ka, tapos habang masaya ka, tapos meron namang umiiyak, kapalit ng kasiyahan mo, hindi rin tumatagal yung kasiyahan na yun. Wow! Maniwala ka sa akin. No? Sabi dito, women should support each other. Ano support? Support ka? Women should support each other, not compete instead of trying to take someone else's partner. Learn to respect your boundaries. There's someone out there for you who you don't need to fight for. Totoo yan. Sabi naman po dito ni Nay, haha, madaling sabihin na niloko din siya ng asawa niya. Naniwala ka naman, na-meet mo na ba yung asawa niya? Kung ako sa'yo, i-meet mo. If bata na lang ang dahilan kung bakit nagsistay, magharap kayong tatlo. Saka ikaw, wala ka bang paki sa mga bata? Kaya mo iwan asawa mo? Kaya mo pinipilit siya na magsama kayong dalawa? Sabi ni Han, grabe karma is coming sa mga ginagawa ninyo sa family ninyong dalawa. Sabi naman ni May, you said you have your own family din, so for sure may anak ka. Pero bakit parang ang mundo mo umiikot na lang sa lalaki na ito? Focus on your kids, Alpha, and your future. Unless handa kang iwan yung mga anak mo para sa lalaki mo, kaya nakafocus ka na lang dyan. Kung pangit ang naging karanasan mo sa unang pag-aasawa mo, wag mo nang pangalawahan. Mahihirapan ka lang. Sabi naman ni Zaldi, sarap buhay si lalaki, may asawa na, may kakuladidang pa. Nakakatang twister yung ano. Sabi naman ni Eliza Anchoris, good morning, Dizaylen, sa hindi porket ginawa ng asawa mo na nagloko siya, ganon din ang gagawin mo. See more. Wait lang, di ko mabasa ng buo yung comment mo Tsaka ate girl, sana maisip mo. Sabi naman ni, cheating is cheating. Sabi ni Abigail Dionisio, cheating is cheating. Ang mali ay mali, DJ Lensay. Hindi masayang mamuhay. Nang may tinatago, ayusin mo ang desisyon mo sa buhay, please. Keme, hahaha. Eme! Pero ako, alam mo, ito lang magbo-boil down lang. Lahat ng sinabi po ninyo ay talagang pasok na pasok sa banga, as in wapapak. Pasok sa banga, mahal ko pangga ko, baby ko, no? Pero alam mo, kapag may mga ganyan talaga, lalo na pag may mga anak na, actually, ang battle is not between you and the other woman, Diba? Or the battle is not between you and the legal wife. Diba? Or legal husband. Ang battle is, kaya mo bang tanggalan ng pamilya yung mga batang maliliit, yung mga batang walang kamuang-muang sa mundo? Wow! Kung kayong dalawa lang, kaya ninyong mag-flip-top battle. Flip-top battle. I mean, kaya ninyong i-throw lahat ng masasakit na salita at kaya ninyong i-judge yung isa't isa. Pero, after that, pag tumingin ka dun sa bata,
Kaya ba ng konsensya mo na may masisirang pamilya? May matatanggalan ng ama? Ng mga bata just because of, of this affair, of this relationship? Diba? Sana itama mo rin talaga yung desisyon mo sa buhay. No? Yun lang talaga eh. Kasi kaya mong gawin lahat. Kaya mong makipag-away, kaya mong makipagsagutan dyan sa misis, kaya mong ipaglaban yung pagmamahal mo para dyan sa lalaking yan. Pero pag tumingin ka na sa mata ng mga bata, kaya mo ba talaga? As in, kaya mong mawala ng ama, ng responsableng ama, yung mga bata na yan? Yun eh, doon ako nadudurog eh. Kapag yung mga bata na, yung kalaban mo dito, hindi na yung misis, hindi na yung mister, yung mga bata na talaga. Diba? Sabi ni Arch, di ko talaga magets why people choose to stay in long-term extramarital affairs kung di na sila happy sa mga marriages nila. Why not makipaghiwalay na lang kayo sa mga spouses ninyo para di na magpatong-patong ang kasalanan ninyo? Unless talagang wala siyang balak makipaghiwalay sa wife niya. Anyway, it's your cross to bear. Discarte nyo na yan. Baka walang sariling bahay kaya hindi makaalis wala siyang sariling bahay. Baka yung babae yung bumubuhay sa kanya. Kaya hindi makaalis. So, sabi ni Hadas, good morning DJ Lindsay. Good morning naman sa'yo. Sabi ni Mikael Toralba, imbes na patapos ka na sa problema, mag-uumpisa ka na naman. Tandaan mo sa gagawin mo na yan ay una lang masaya, darating ang oras na magsisisi ka. At saka ito, nakalimutan ko sabihin, what goes around comes around. Ay, gusto mo yun. What goes around comes around, what goes up must come down. Naniniwala ko na kung paano mo shinip, yung isang relasyon from another, ganun din yung mangyayari sa'yo. Naniniwala ka doon. Karma, is a ganyan. Halimbawa, alam mo yon, niloko ka niya para doon sa misis niya. Ano yung odds na hindi na mangyayari ulit yan with another woman? Baka mas bata o mas adventurous or, somebody else. Diba? Anong kasiguraduhan, anong assurance na hindi na yan mauulit with another person? Diba? Sabi ni Darwin, kung hindi mo mahal ang partner, wag na lang kayong magpakasal. Oo. Kasal na, bakla. Ano ba sinasabi? Pakasal na sila. Oo, late ka. -5 ka, ha? O, -5 ka sa grading system. So, para sa akin yun lang. Una, ang kalaban mo talaga dyan ay yung mga anak ng partner mo. Pangalawa, anong assurance na hindi niya nagagawin yan sa'yo? Pangatlo, tama yung sinasabi ng iba. Ang dali-dali naman magsabi na niloko siya ng asawa niya para lang makuha yung simpatya mo. Wow! Parang lahat yata ng lalaking nagloloko, yan yung nirarason. Kaya na akong nagsasama na lang kami para sa mga bata kasi nahuli ko yung misis ko, niloloko ako eh. Asyas! Dami ko na narinig na ganyan, bakla. Oo, di ikaw naman awang-awa ka. Ay, oo, hindi mo deserve yung maloko. Halika dito, mamahalin kita kahit mali. Oh. Yaan mo siya. Kung niloko siya, niloko siya. Bakit mo siya kailangan i-save? Wow! Hindi niya kailangan ng saving. Lalaki yan. O, kaya niya yung sarili niya. May sarili siyang bait. Diba? Hindi mo siya responsibilidad. Ginagawa nyo na lang palusot yung mga ganyang bagay eh. Oo. Niloko kasi siya, kaya alam mo yun, kailangan niya ng totoong pagmamahal. Yung pagmamahal na ako lang makakapagpadama sa kanya, ako lang makakapagbigay. Kasi ako totoo yung pagmamahal ko sa kanya, kaya ko ngang iwan yung mister ko para sa kanya eh. We. Pigilan niyo ako. Dali-dali magsabi na niloko din po kasi ako ng mister ko, kaya gumaganti lang ako eh. Pwede ba? Ganti-gantihan pala to. Hindi ka tumahimik dyan at ayusin mo yung buhay mo, diba? Hindi kasi, alam mo yun, madaling sabihin na sige, ganti tayo. O di kaya madali talagang gumante kung gugustuhin. Pero anong gain nun sa atin, diba? Maayos ba yung buhay natin? Oo, mag-gratify ka for a while, diba? Kumbaga, magiging masaya ka for a bit, for a period of time, but it's not gonna last kasi mali. Diba? Sige, sabihin na natin na gumaganti lang ako sa mister ko kasi niloko niya rin naman ako. Ito, may mas bata, dumating, mas gwapo, mas kaya kang lambingin, diba? Kaso, may pamilya din yun. So, pareho kayo naglolokohan. So, for time being, masaya kayo. Siguro mga 1 to 3 months, o sabihin na natin 6 months, masaya kayo. Swerte na kung makaabot kayo ng 1 taon, diba? Pero,
in reality, meron kayong pamilya na sinisira, 'di ba? Meron kayong niloloko ng mga tao. So, anong gain nyo doon? 'Di ba? Sa umpisa lang yan masaya. Pero pag tumagal na, naku, masakit na sa ulo yan. Oo, masakit na sa ulo yan. Kasi bibigyan ka, magiging burden na siya. Kung dati nakakakilig siya, ngayon magiging burden na. Paano naging burden? Kailangan mong itago yung mga text messages sa totoo mong asawa, di ba? Tsaka sa totoo mong mister o misis, itatago mo, di ba? O kapag lalabas kayong dalawa ng kuladidang mo, kailangan mo magpalusot. Hindi kayo pwedeng lumabas at kumain sa mga malalapit lang na restaurant o sa restaurant na talagang, alam mo yon, naka-expose kayo. Dapat sa malayo kayo magde-date palagi, di ba? Yung cellphone mo, titingnan mo palagi, baka merong naliligaw dyan ng mga text message nung kalakadidang mo, di ba? Baka makita ng misis mo o ng mister mo. Yung mga pictures na yan online, hindi pwedeng ma-upload. Oh. Wow! Kailangan mo pang magtago ng mga secret folder, secret application na yan. Oh. Kaya doon siya nagiging burden, doon siya nagiging masakit sa ulo. So sabi ko nga sa inyo, sa una lang yan masaya. Sa una lang nakakakilig. Sa una lang masarap. Masarap! Diba? So, again, nasa sa'yo ang bola. But if I were you, Alpha, I'd get out of that relationship. Kasi hindi mo naman talaga alam kung ano magiging balak sa'yo. Alam mo, ang lalaki, dinidil lang nila ang mga bagay-bagay sa buhay nila kapag nandyan na sa harap nila. Hindi yan tulad natin mga babae na overthinker or advanced thinker. Wow! Diba? Sa kanan nila po problemahin yan kapag nandyan na sa harap nila, kapag actual na problema na. Pero hanggat masaya pa sila, di go with the flow lang sila. Ganyan ang mga lalaki, diba? So, wag mong i-expect na meron na sa iyong plano yung lalaki na yan kasi in the first place, may asawa at may mga anak yan. Okay? Okay. Hello muna kay, shout out watching from Hong Kong, DJ Lindsay. Keep safe always and you're coming. Uy, thank you very much. God bless. Sabi ni Hadasa Robina. Oo, hinihingal na nga ako. Ang pangit na combination nung may sipon ka tapos mabilis kang hingalin. Diba? Sabi ni Leishim Ablarot, gantihan na lang pala, hindi dapat tularan. Sana nagpatintero kayo. Laro na lang kayo. Hello naman kay Llewellyn Peña, Florida. Hello, good morning sa iyo dyan. Hanggang it's 9:30 on the clock, syempre naman, tuto ka pa rin, tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Pag wag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!